pagkakataon, may babalik pang kahapon. Sa bawat sulok ng Korokan Taguig, may mga kwento ng pag-asa sa kabila ng hirap. Isa rito ang kay Lola Irene. Pinoy! Pinoy lang! 72 taong gulang, nagtitinda ng balut gabi-gabi upang mabuhay. Irene Jesus. Ano po tatawag ka na lang po? Lola Irene na lang po, Nay. Okay lang po ba? Sige. Ilang taon na po kayo, Nay? 79. 79 na po. Ilang years na po kayong nakatira dito, Nay, sa Taguig? May 35 years. 35 years. May probinsya po kayo, Nay. Mayroon. Saan po? Sa Tacloban, Leyte. Dalawa na lang kami magkapatid. May husband po kayo, Nay? Wala, matagal na rin namatay. Pero yung kasama niyo po kanina, anak niyo po? Inampun ko. Ampun. So, wala po kayong Nay. May isa akong anak pero nasa Tarlac. Tuwing dapit hapon habang ang karamihan ay nagpapahinga na, si Lola Irene ay nagsisimula pa lamang sa kanyang araw. Dahil ito ang kanyang kabuhayan, ang magtinda ng balut sa kalsada. Maaga pa lamang ay naghahanda na si Lola Irene. Nag-aayos ng itlog, nag-iinit ng tubig, at nag-aayos ng mga plastik at asin. Anong oras po kayo gumigising everyday, Nay? Hindi pare-parehas. Mga Kasi anong oras, pag Nay? may misa sa simbahan, mga 5 o 6. 5 a.m., ganun po. Kasama niya ngayon ang kanyang 2 inampon na kambal. Isa ay nagtatrabaho sa konstruksyon at ang isa naman ay tumutulong sa pagtitinda ng balut. Naglaho na, saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't Ngunit, sa likod ng kanyang lakas, naroroon din ang sakit ng katandaan. Itong mga balikat ko, saka maintain ko naman ang high blood ko kasi 120 na lang ang Opo. ko, over 70. Ito lang, iniinda ko yung mga balikat. Regular po kayo nagpapa-check up, Nay? Nampacheck up ako dati, pero pinipilit nila kung nasa baga ko daw ang diferensya. Sabi ko, wala naman ako diferensya sa baga. Ito lang ang sabi ni Dr. Rodrigo, ingatan mo na baka magkaroon ka ng TB sa buto. Sabi ko, hindi ba, doktora, ang TB sa baga lang? Hindi. Hindi na po kayo nagpa-follow up, check up, Nay? Minsan na lang ako. Minsan. Kasi ganun din sinasabi sa Ayon kay Lola Irene, ilang beses na siyang pinayuhang magpatingin sa doktor. Ngunit madalas ay hindi siya nakakapunta. Saan pong hospital kayo nagpa-check sa Taguig, Pateros. Taguig Pateros po. Hanggang ngayon nagpapa-check up pa ba kayo o hindi na? Minsan. Minsan na lang po. Ano po yung may iniinom na po kayong gamot? Mayroon binibigay sa akin, pero hindi ko naman iniinom ng iba. May Ano po? maintenance lang ako. May po. Losartan at saka amlodipine.
Ibinibigay Buwanan. sa akin. Libre po. Oo. Kasi May mayroon po nagdi-deliver sa akin dito. Galing sa munisipyo mismo. po kayo, Nay. Sakit Itong po. minsan hinihingal ako. Hinihingal po. Hmm. Hindi po kayo nagpa-check up, Nay. Hindi. Bakit, Nay? Naaanan kasi ako lalo na dyan sa center na ang kadami-daming tao. Pila. Mahaba yung pila, Oo. Nay. Ano po yung libre po yung dyan Oo, yung sa sa center? center dyan. Sa kanyang pag-uwi, hindi pa tapos ang araw ni Lola Irene. Magluluto pa siya, mag-aayos ng bahay, at maghahanda para sa misa. punong mangga at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasikan, malayang tulad ng mga ipon, gunita ng ating kahapon. Paano po yung ano nyo, Nay? Mga pagkain nyo po everyday sapat na pa naman po o 3 times a day naman po. Minsan sinusuportan din ako magkasama sa timbahan. So, hindi naman po kayo nahihirapan everyday, Nay. Okay naman po yung pamumuhay niya, Nay. Parang na-adjust ko na rin. Kayo lang po nag-asikaso sa sarili niya, Nay. Oo. Sa tingin niyo ba na yung mga natatanggap niyo pong tulong like yung mga maintenance, okay naman po yan, sapat naman po yun sa inyo, Nay? Okay rin. Nagtsatsaga na lang. Chacha. May mga natatanggap po ba kayong mga like mga financial assistance? Yung Ganun, Nay? sa social pension. Senior citizen po, Mhm. pension meron. Regular naman po nabibigay sa inyo Oo. yun, Nay. Since po, Nay, since tumatanda na po kayo, ano po yung mga sa tingin nyo na pinakamalaking napansin nyo sa sarili habang tumatanda po tayo, Nay? Siyempre, nanghihina ka na. Oo. Hindi mo makaya minsan ang kuan, mga trabaho. Yun na lang, pag hindi ko na kaya, talagang umuupo na lang ako. Ngayon, Nay, dalawa na lang po kayo nung anak nyo po. Ano po yung mga pinakamalaking hamon nyo po habang patanda po kayo ng patanda? Marami. Marami po. Marami sana, pero ewan ko kung magagampanan ko pa ba yan. Ano po yun, Nay? Anong sana, Nay? Nang, sana hindi pa ko, ni Lord. Siyempre na. Hindi pa yan, Nay. Minsan, panapanahon ang pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Araw-araw ay pumupunta siya sa simbahan. Sa edad na 79 na taong gulang, marami na ang nawala. Asawa, kabataan, at lakas. Pero isang bagay ang hindi nawala. Ang kanyang pananampalataya. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Ngayon tumatanda ako. Sabi yun ang kaligayahan ko. Mag-serve na lang po kay Lord. Sabi ko, ito na lang, magagawa ko talaga. Mag-serve sa mga kapwa ko rin. Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ang unang nagkita, panahon ng kamusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman. Malakas pa si Nanay. 76. Kaya ko naninigarilyo, hindi ako umiinom. Kayang-kaya. Ay, may napansin kasi ako na yung doggy-doggy. Ay, ano? ang Ayun, kasama-sama ko. kasama niya, Nay. Kasama ko rin sa simbahan. Una ko sa Sinasama akin niya, yan. Nay. Oo. Everyday. Ay, hinahanap na rin ng Oo. kasama sa simbahan.
Ano pong pangalan ni ano na? Ay, kulit. Makulit Si kasi. Kulit. Sa punong mangga at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasikan, malayang tulad ng mga ipon, gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman. High school lang High ako. school lang na tapos hindi na kayo nagtuloy. Hindi na. Eh bakit daw na Ay, ayaw ng parents ko ang babae na pag-aralin. Bakit na Ayaw kong katwira ng mga magulang noon. Pero sa inyo po, gusto niyo po na magpatuloy pa sana? Sana noon. Mhm. Sa bawat balot na kanyang naibebenta, may kasamang kwento ng tiyaga at ng pag-asa. At sa bawat dasal sa umaga, may panibagong dahilan para mabuhay. Siya si Lola Irene, ang matandang balut vendor ng Corocan, Taguig City. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Lumilipas ang panahon, ay kabiyak ng ating gunita, ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ang Sa bawat pag-ikot ng araw, may mga taong tahimik na nagiging haligi ng ating komunidad. Hindi sila kilala ng lahat, pero ramdam natin ang kanilang presensya. Sa bayan ng Rosario, Cavite, isa sa kanila ay patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay at kahirapan. Tanghaling tapat at tirik ang araw. Hawak ang walis tingting upang simulan ang pagwawalis sa kalsada. Isang simpleng gawain na madalas hindi napapansin pero mahalaga para sa kalinisan at kaayusan ng ating paligid. Siya si Nanay Marlene, 66 na taong gulang, isang street sweeper. Araw-araw, maaga siyang bumabangon para gampanan ang trabaho ito. Isang trabaho na hindi marangya pero nagsisilbing kabuhayan para sa kanyang pamilya at sa kanyang sariling pangangailangan. Ako si Marlene Valencia, 66 years old. Dito kami nangungupahan. Ang trabaho ko ay magwawalis. 2007 ako nag-umpisa maglingkod bayan.
Ang talagang oras namin, ang pasok namin alas 5. Ngayon, nagising lang ako ng alas 2, alas 3, madaling araw. Kakabihis ko, tuloy alis na ako. Hindi ako nagkakape. Nararamdaman ko din na nagugutom ako, kaya lang gusto ko matapos yung trabaho ko bago ako mag-aalmusal. Kung medyo kakaunti ang kalat, nakaka-almusal ako. Pag marami, matagal. Po ba kayo nakakaramdam ng hilo, Nay? Nakakaramdam ako ng hilo. Pag halimbawa, walang laman tiyang ko, yun lang. Meron po ba kayong sakit na iniinda ngayon? Ang kalimitan na hindi naalis sa akin, ubo. Hindi ako inaalis ng ubo, gawa ng pag napapawis yung likod ko, nalilimutan ko maglagay ng banyo sa likod. Apo. Natutuyuan ako. Kasi nagkaroon ako noon ng sakit noon. Ano pong sakit yun? Nagkaroon ako ng mahina pulmon ko. Mahina ang pulmon. Yun lang ang kuwang ko sa akin, ubo lang talaga. Kung meron nararamdaman sa katawan, ginagawan ko ng paraan. Pag halimbawa may lagnat ako, nainom agad akong gamot. Anong gamot iniinom mo? Bioflu. Ganun. Bioflu. Oo, Pag may sipon, ano, Nay? tubig lang. Meron kayo, Nay, maintenance? Ang iniinom ko vitamins, Anong vitamins, Nay? ascorbic. Ascorbic. Dati sinusuplayan kami ngayon wala. Ngayon. Pag naubusan ako ascorbic, nabila ko ng 10 piso. Pag merong pera, Opo. pag medyo may pera ako, nabila ko 20 pesos. Papasikap ako, papatingin ako ng dugo. Sa health center, libre naman po lahat. Oo. Wala naman kayong binabayaran. Wala. Ano na yung pinakamahirap na parte sa trabaho ninyo po? Pag halimbawa may bagyo, yun. Nagwawalis pa din po kayo Oo, kahit may nagwawalis bagyo? pa rin. Sapat po ba na yung kinikita ninyo sa pang-araw-araw sa pangkain? Talagang kulang. Kulang na kulang. Kulang. Minsan tunay, wala kayong palikuran sa bahay niyo. Saan po kayo na dumi or naliligo? Yan, naliligo kami dyan. Dyan din kami nagliliwi. Pag napapadumi, nagbabayad 10 piso. Saan na? Yan yung tinuro ko. Ay, yung kanina po. Oo. Paano na kung sarado, ganun. Kaya sinara nila kasi barado, hindi nagpa-flash. Ngayon, may CR naman doon sa bandang Aplaya. Doon ako nagsi-CR. Gano'n kalayo dito yun, Nay? Lalakarin mo pa papunta doon. Layo. May bayad din po. 10. 10. So, kailangan po talaga everyday meron kang 10 pesos. Oo. Kasi kung yung anak, Nay, may trabaho ba sila? Mga nalaot. Nalaot. Oo. Ano yun, Nay? Paano yun? Nakag-aabot din po ba sila sa inyo? Mag-aabot din. Minsan lang kasi may mga anak sila eh. Paano nyo, Nay, hinahanda yung mga pagkain? Kayo po ba'y nagluluto? Nagsasaing naman ako. Pag merong pansaing. Apo. Pag sa ulam naman, pag wala akong pambili ulam, sa tindahan ako nabili ng luto para magkasya sa amin. Pero kaya nyo pa, Nay, magluto? Oo. Nakapagluto pa? Sinaing. Pag merong isda, pipirituhin. Hindi nyo naman kailangan na yun sa pang-araw-araw na gawain ng katulong. Kaya nyo pa po? Kaya. Hindi ako umaasa sa anak ko kasi mayroon siya mga anak na dapat asikasuhin. Pag merong pera siya, bigyan akong pang merindan mo, almusal mo. Yun. Ano pa yung nakukuha nyo sa munisipyong tulong? Bigas. Bigas? Oo. Ano yun, monthly? Hindi, pag mayroong tinatawag nilang pila, Oo. ayun, nakikipila kami para magkaroon kami bigas. Sapat po ba yung tulong na natatanggap nyo mula sa gobyerno? Okay naman. Maganda naman po. Hindi naman kayo napapabayaan. Hindi. Ganun. Bukod sa pagwawalis na trabaho ninyo kay Mayor, ano pa na yung mga pinagkukunan ninyo ng kita? Ay, nangangalakal ako. Nangangalakal Oo. kayo? Ano na yung mga kinakalakal niyo? Yung mga bottles, saka yung mga panta, bote. Nililinis ko yon, alis ko yung takip, saka yung pinakaring.
Opo. Tapos, alisin ko yung label. Tapos, tutupiin ko. Tapos, papakilo ko na yun. Iniipon ko muna bago ko binibenta. Ang kilo noon ay 22. Isang 22. kilo. Opo. Mm. Ano na yung pinakamalaking hamon na naranasan ninyo sa buhay ninyo? Malaking hamon. Yung nawala mister ko. Parang nahihirapan din ako minsan. Sa financial ba. Doon ako nakukuha galing mo, iisip ka. Kinabukasan. Kung saan ka kukuha ng pambili mo pagkain. Doon. 17 years na akong byuda. Iniwan naman kami ang grade 4 yung bunso ko noon. May gagraduate akong grade 6, tsaka 4th year. Pero sa awa naman ng Diyos, napag-graduate niya ng grade 6, tsaka 4th year, 2 kong anak. Yung bunso ko lang ang nakagraduate ng grade 12. Ito ngayon may mga asawa na. May mga tumulong po ba sa inyo? Sarili ko lang. Kasi iniisip kong mga anak ko. Simula nang lingkod bayan ako, yun lang ang pangpang ko sa mga anak ko. Simula nung nabiyuda ako. Tsaka yung pangangalakal. Yun lang. Tsaka lagi akong nakukan sa itaas na bigyan ako ng palakasan. Yun lang naman ang kuwang sa buhay ko Niisip ko. Kaya sabi ko lagi ako nakuha kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mahabang buhay. Kasi kailangan pa ko ng mga anak at mga apo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Panapanahon ang pagkakataon, may babalik pa ang kahapon. Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ang unang nagkita? Panahon ng kamusmusan sa piling ng mga bulaklak at halaman. Doon tayo nagsimulang mangarap at tumula. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga, at ang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasikan, malayang tulad ng mga ipon, gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangang ting lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, ay babalik pa ang kahapon. Ngayon ikaw ay nagbalik, at tulad ko rin ng iyong pananabik, makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Ingat kayo Lilipas ang panahon,
Panaba